Magandang gabi, Sir Dan. At magandang gabi rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Taga Bohol ako at ngayon ay nasa edad na 50. Pero itong ikukwento ko ay nangyari pa noong dekada 90. Bata pa ako noon, mga 14 o 15. Kung iisipin ay halos 3 dekada na rin po yung nagdaan. Pero parang kahapon lang kasi at sariwa pa rin sa aking alaala. Hindi ito yung tipikal na kwento ng aswang na naririnig nyo sa radyo o sa mga matatanda na medyo exaggerated. Hindi pre. Ito, personal talaga. Ako mismo yung nakaharap. Kasama ko pa yung lolo ko, isang albularyo na kinatatakutan at iginagalang sa aming lugar. At kung tutuusin nga, kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na nga ako buhay ngayon para ikuwento ito. Ganito po kasi yon pre. Sa baryo namin noon ay simple lang yung buhay. Umaga ay gigising ka sa tilaok ng manok at huni ng kung ano-anong mga ibon. Tanghali naman ay mainit at amoy palay yung paligid. At kung gabi naman ay tipikal na probinsya. Madilim, tahimik at kung saan-saan nagtatago yung mga kwento ng kababalaghan. Normal sa amin yung mga kwento ng aswang, engkanto, tikbalang at lahat na. Tapos dagdagan mo pa, si lolo ko ay kilala sa buong baryo dahil siya yung tipong tinatakbuhan ng mga tao kapag merong sakit na hindi magamot ng ospital. Maraming nagpatotoo ng natulungan niya. May binubulong-bulong, merong dinuduraan ng langis at may pinapainom ng halamang gamot. Noon parang medyo hindi ako gaanong naniniwala. Siyempre bata pa ako noon. Minsan naman ay naniniwala, minsan hindi. Pero isang gabi noon pre, tinulungan ako ng Diyos para matauhan. Alam mo ba pre, mula pagkabata, hindi ako nauubusan ng paalala kay lolo. Lalo na nga tuwing gabi, kapag magkakasama kami sa balkonahe ng bahay na gawa sa kahoy at pawid. Hawak niya yung lumang tabako na laging nakasindi. Minsan nga parang automatic na yon. Pag sumisilip na nga yung buwan, ay upo siya doon, didikit yung liwanag ng buwan sa kulubot niyang mukha. Tapos ay magsisimula na nga siyang magkuwento. Albert, tawag nito palagi. Tatandaan mo hindi lahat ng nakikita ng mata ay galing sa Panginoon. May mga nilalang na galing sa dilim at trabaho nilang manggulo ng tao. Wika po palagi ni lolo. Nakangiti lang ako noon. Naglalaro pa ako ng tansan sa sahig. Elo, paano ko malalaman kung galing sa dilim yung nakikita ko? Tanong ko naman noon. Madali lamang, sagot niya, sabay hit-hit sa kanyang tabako. Kapag iba na yung pakiramdam mo, yung tipong wala namang nangyayari pero giniginaw ka at nanlalamig yung batok mo at pakiramdam mo ay may nakatingin sa'yo, isa na yon sa mga senyales. Dagdag pa nga po ni lolo. Laging ganun yung kanyang tono, diretso at parang may bigat yung bawat salita. At eto pa, may isang bilin siya na paulit-ulit talaga. Kapag kinakalabit ka ng aswang, huwag mong tatanggapin na parang wala lang. Gumanti ka, kahit pisil, sampal, o kahit kagat. Basta't huwag kang papayag na ikaw lang yung gagawa nila. Kasi pag hindi ka lumaban, mamarkahan ka. At kapag namarkahan ka, ay babalikan ka nila. Hindi lang isang pagkakataon kundi pa ulit-ulit hanggang makuha nila yung kanilang mga gusto. Sambit pa po nito. Noon ay natatawa lang ako. Sabi ko pa nga minsan noon, Abalo, parang pelikula lang yan E di sapakin ko na lang agad. Sambit ko naman ang pabiro. Ngumisi lang siya tumingin sa akin noon, pero seryoso yung kanyang mata. Wag mong gagawing biro. Ang aswang hindi yan parang lasenggo na sapakin mo lang ay tapos na. Pag kumalabit sila, parang naglalagay sila ng marka. Kung hindi mo ibabalik, ibig sabihin ay pumayag ka na. At kapag pumayag ka, ibig sabihin ay sa kanila ka na. Dagdag pa po nito. Hindi ko pa rin masyadong sineryoso. Bata pa ako noon Pero yung paraan ng pagkakasabi niya mga pre, parang may bigat. Parang may alam siyang ayaw niyang masyadong ibahagi. At ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit. Ganito kasi yon. Sabado ng gabi, galing kami ni lolo sa kabilang baryo. May ginabot siyang buntis noon na hirap sa paghinga. Kaya't natagalan kami noon. Pagkatapos ay nakisalo pa nga kami sa konting kape tinapay sa pamilya bago na nga kami tumuloy.
Kaya nung paalis na kami, halos 11:00 na rin po yun ng gabi. Mga pre, ibang klase yung dilim sa baryo noon. Wala pang kuryente. Kaya ang meron lamang kami noon ay gasera na merong konting sindi. Sa kalsadang dinadaanan namin ay puro akasya nga at niyog ang nakahilera sa magkabilang gilid. Yung hangin noon, tahimik pero mabigat. Yung parang bawat hininga mo ay may kasamang kaba. Habang naglalakad nga kami, naramdaman ko yung paalala ni Lolo. Yung sinabi niyang biglang lamig sa batok. Totoo pala, dahil bigla kong nilamig noon kahit pinagpapawisan. Lo, bulong ko noon. Parang may nakatingin, Lo. Sabi ko pa. Hindi naman sumagot si Lolo. Huminto lang siya saglit at pinikit yung kanyang mga mata. Tapos ay parang merong binubulong na mga dasal. Nang dumilat nga ito, nilingon ako at mahigpit yung kanyang tingin. Tumahimik ka lang. Huwag kang tatakbo ah. Huwag ka rin sumigaw. Hawakan mo ito. Sambit nga nito, sabay abot niya ng isang maliit na supot na gawa sa telang kulay pula. Nakatali po yun sa lubid. Ang may bawang at asin yung laman. Hindi ko alam kung bakit pero nung hawak ko na yon, parang may bahagyang gaan sa aking dibdib. Nagpatuloy kami sa paglalakad noon. Pero pre, habang mas lumalalim yung gabi, mas ramdam ko na may kasabay kaming hindi nakikita. Yung parang bawat yapak namin noon ay may sumasabay din na isa pa. Pero hindi ko matukoy kung saan nga ba yun ang gagaling. At doon na nga nagsimula yung gabing hindi ko na makakalimutan. Habang naglalakad kami, bigla akong nakarinig ng mga yapak. Pero hindi normal yon. Yung tipong talagang mabigat na hindi ko rin maintindihan. Parang paa ng tao pero minsan ay parang kakaiba. Tapos yun na nga. Mula sa dilim ay merong lumitaw. Matandang babae. Payat po ito. Nakalugay yung buhok na mahaba na parang walis. Pero yung pinakakaiba ay yung mata nito. Namumula mga pre. Hindi normal na pula. Yung parang nagbabagang uling na buhay. Napahinto ako noon. Nanginig ako bigla. At hindi ko nga makakalimutan na nakangisi ito sabay biglang nagsalita. Albert, akin ka. Sambit pa nga po nito. Halos malaglag yung bituka ko sa takot noon. Natural tumakbo na ako. Hindi ko na iniisip kung saan. Basta't napatakbo na lang ako noon sa kaba. Si Lolo naman ay sumigaw. Diretso lang, huwag ka nang lumingon. Sigaw pa nga po nito habang ako ay nakatakbo na. Naririnig ko yung yapak niya sa likod. Minsan ay mabilis at minsan ay biglang nawawala. Pero yung mas kinakatakot ko noon ay yung biglang kakaibang tunog. Nung lumingon nga ako kahit hindi na ako dapat lumingon pa, sabi ni Lolo. Putik, lumilipad po ito. May malalapad na pakpak na parang paniki. Pero parang mas malaki, mas maitim, at parang mabigat. Nadala ko noon ng sobrang kaba, kaya't natapilok nga ako sa may bato. Nahulog ako sa may gilid ng pilapil. At doon nga mga pre, doon nangyari yung kinatatakutan ko. Habang bumabagsak ako, nadali yung kamay ko sa isang kalawangin na araro na naiwan nga doon sa may bukid. Ang sakit nun, tumagos yung bakal sa may daliri ko. At dahil sa lakas ng impact nun, ay naputol po yung hintuturo na aking kaliwang kamay. Sumigaw ako sa sakit noon mga pre. Para akong nabaliw sa kirot. Pero hindi ko pa rin alam kung alin nga ba yung mas matindi. Yung sakit ng sugat o yung kaba dahil papalapit na nga yung aswang. Tapos yun na nga, lumapag siya sa may harapan ko. Nakangisi ito. Nilapit niya yung daliri niya at kiniliti ako. Ay hindi. Nilapit po nito yung daliri niya at kinalabit niya yung braso ko. At doon ko na nga naalala yung bili ni Lolo na kapag kinalabit ka umano ay dapat gumanti ka lagi. Kahit nanginginig ako noon at kahit duguan, sinampal ko po yung nilalang gamit yung kanang kamay ko. Hindi malakas dahil kabang-kaba ko noon pero sapat na. At mga pre, hindi ko maintindihan pero napasigaw po ito na parang galit na medyo nasaktan. Sakto na nga noon na dumating na rin si Lolo. Meron siyang dalang bote noon ng langis na merong dasal. Binuhos niya agad yon sa aswang na yon. At ikinagulat ko nung humiyaw yung nilalang na yon. Kahit wala namang apoy. Umatras po ito at sumisigaw. Tapos ay tumatalon palayo hanggang lumipad papunta sa dilim. Naanimoy natakot at nasaktan.
Sabi pa nga ni Lolo noon habang hinihila ko. Buti na lang lumaban ka, Albert. Kung hindi, tapos ka na. Nasaktan yon dahil meron akong orasyong ginawa sa'yo bago tayo umalis kanina noong natutulog ka sa may upuan. Sambit pa nga ni Lolo noon, meron daw pala siyang ginawang ritual para proteksyonan ako. Hindi ko alam kung may kinalaman yun kung bakit sa isang mahinang sampal ay parang naapektuhan yung aswang na yun. Baka meron siyang kung anong pangontrang pinahid sa kamay ko. Hindi ko rin po sigurado. Umuwi kaming dalawa noon na halos buhat nga ako ni Lolo dahil duguan yung kamay ko. Pagdating sa bahay, ginamot niya yung sugat ko. Nilagyan ng mga dahon. Binuhusan niya ng langis tapos tinakpan. Pero wala na mga pre. Siyempre hindi na nga naisalba yung daliri ko. Hanggang ngayon ay wala akong isang daliri sa kaliwang kamay. Pagkalipas ng ilang linggo ay nagkwento si Lolo. Sabi nito, yung babaeng aswang daw na yon ay matagal na raw na naglilibot sa aming baryo. Meron na rin daw itong mga nabiktima, pero hindi daw siya basta-bastang makakapili. Dapat daw ay mamamarkahan muna nito. At buti na lamang ay nakaganti daw ako nung kinalapit niya ako. Kung hindi raw ay sigurado babalikan pa niya ako gabi-gabi hanggang makuha niya yung kanyang gusto. Walang iba kundi yung laman ko. Pero ayon kay Lolo, kapag ginawa daw niya yon, yun din daw yung ikamamatay nito. Dahil hindi raw siya hahayaan ni Lolo. Mga pre, alam nyo ba, hanggang ngayong matanda na ako at meron ng pamilya at may mga apo. Pero tuwing tumitingin nga ako sa kaliwa kong kamay, nakikita ko pa rin yung kulang na daliri at lagi kong naalala yung gabing yon. Hindi ako proud sa mga nangyari, pero proud ako dahil nakalaban ako at hindi ako masyadong nagpadala sa takot. Dahil kung hindi, baka iba pa yung mga nangyari. Kaya sa mga batang makakarinig nito, huwag niyo masyadong pagtawanan yung mga kwento ng matatanda. Hindi lahat ay katang-isip. Minsan ay totoo at minsan buhay mo mismo yung maaring maging kapalit. Patawa-tawa man ako noon sa paulit-ulit na pagpapaalala ni Lolo. Sa huli, napagtanto ko pa rin na lahat ng kanyang mga sinasabi ay may katotohanan. Na hindi ko dapat yung ginagawang biro at dapat sineseryoso. Ako ito, si Albert, taga Bohol. Isa kong simpleng tambay noon, simpleng estudyante. Pero nung gabing yon ay nakaharap ko mismo yung aswang at hindi ako basta-bastang nagpadaig. At hanggang ngayon, dala ko pa rin yung marka ng gabing yon. Yung nawawala kong daliri sa kaliwang kamay. Kung meron man akong natutunan na ito yon, kapag kinalabit ka ng aswang, huwag kang papayag na hindi ka makakaganti. Dahil kapag namarkahan ka, tapos ka na. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi yung kwentong ito. Lalong-lalo na sa ating narrator. Paalam po. Bago ko nga umpisahan yung kwentong ito, ay nagpapasalamat ako kung sakaling mapili ito at binabati ko nga yung lahat ng mga nakikinig dito. Mga tol, tawagin na lang ninyo akong Medyong. Ako yung apo ng isang alamat sa baryo namin noon. Walang iba kundi si Lolo Tasio. Oo, alamat namin siya kung tawagin dahil kung pagbabasihan mo yung mga kwento tungkol sa kanya noong kabataan nito, ay parang hindi nga siya tao. Para siyang kombinasyon ng action star at komedyante. Matapang, makulit, at higit sa lahat, babaero. Kung totoo yung kasabihan, nakilala ka sa baryo dahil sa kabutihan mo, ibang klaseng pagkilala yung nakuha ni Lolo Tasio. Kilala siya dahil halos lahat ng tendera sa palengke ay may iniwang kwento tungkol sa kanya. Yung iba ay sweet, yung iba naman ay halatang galit. Gets mo na siguro. Pero huwag kayong magkamali mga tol. Sa kabila ng pagiging babaero niya noon, ay matapang at matalino rin po ito. At kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko na nga nakukwento ngayon itong karanasan namin noong dekada 80. Ganito po kasi yon. Sa baryo namin sa Bicol, si Lolo Tasio ang tipo ng tao na kahit kulubot na nga yung balat, ay mayabang pa ring dala na natural. Isipin mo 70 mahigit na yung edad nito. Pero yung tikas kung umastay lagi pang nakasombrero at merong bit-bit na yose na hindi naman talaga niya inuubos. Pangporma lang daw nito.
Minsan pag may dumadaan na dalagang tendera, biglang hihilahin yung polo niya para magmukhang fit sa kanya. Sabay kindat po nito. Sabi nga ng mga kapitbahay namin noon, itong si Tasyo talaga, kahit sa hukay nata to manliligaw pa rin eh. Pero sa kabila ng lahat, siya nga yung una mong tatawagin kapag may kakaibang nangyayari sa lugar. Mga alingas-ngas ng aswang, multo, o kahit mga nawawalang manok sa gabi. May tapang po kasi ito, at higit sa lahat, may alam na hindi talaga ordinaryo. Isang gabi po noon ay nandoon nga ako sa bahay ni Lolo. Biglang may umalulong na aso noon sa may labas ng kanyang bahay. Hindi naman bago yon, pero parang kakaiba. Una ay amoy pa lang ay medyo kakaiba rin. Para bang pinagsamang pawis ng construction worker na 3 linggo nang walang ligo. Na hinalo pa sa bagoong na naburo ng 1 taon at tinaktakan pa ng pawis galing sa jeep na talagang napakabantot. Sabi ko pa nga po noon, imposibleng normal lang na aso yun kung ganon kalala yung amoy. Sabi naman ni Lolo, Mijong, tandaan mo, pag yung aso hindi lang basta galisin kundi amoy imburnal pa, magduda ka na. Baka hindi yan aso, baka may nagbabalat kayo. Pabiro pa nga pong wika ng Lolo Tasyo ko noon. Tumingin naman ako sa kanya noon at natawa. Elo, baka naman yung aso lang ng kapitbahay na si Mang Kanor. Di ba yun, galisin din? Amoy imburnal din. Pabiro ko ring wika noon. Ngumisi naman si Lolo sabay sagot. Iba to. Yung aso ni Kanor kahit papano kumakaway pa yung buntot pag may pagkain eh. Ito Midyong, tignan mo. Sambit pa nga nito. Sabay lumapit nga kami sa bintana. At yun na nga mga tol. Yung aso ngayon sa labas ng bahay, hindi kumikilos tulad ng normal na hayop. Hindi nga kumakaway yung buntot nito eh. Hindi nagkakamot ng galis kahit napakabantot. Hindi rin umaalulong ng tuloy-tuloy. Nakatitig lang sa bahay at parang nakangiti. Oo mga tol, para itong nakangiti. Naanimoy tao. Hindi ko alam noon kung matatawa nga ba ako o kikilabutan na. Pero hindi pa rin natapos. Meron pang napansin si Lolo noon. Tingnan mo pa Midyong, yung tila niya hindi lumalabas. Sambit pa nga ni Lolo noon. Napasulyap nga ako ulit noon. At tama nga si Lolo. Yung ngisi ng aso ay parang ngisi ng lasing na tambay. Wala rin po itong dila. Purong ngipin lang. Talagang hindi ko nakikita yung dila nito. Tapos ito pa, bigla siyang naglakad. Pero hindi lakad aso. Para siyang nagbibilang ng hakbang. 1, 2, 3. Parang sundalo sa parada. Ang problema, 4 yung paa nito. Pero parang hindi marunong gumamit ng kanyang paa. Minsan ay parang hindi nagkakasabay yung mga paa nito. Yun bang tipong alam mong may mali? Sabi ko pa nga kay Lolo noon. Lo, lasing ba yung aso yan? Nagtataka ko pang wika. No ka ba kung lasing yan? Dapat tapos na sa inuman. Ito parang papasok pa lang eh. Natatawa ring wika ni Lolo noon. Nagtatawanan man kami mga tol. Pero alam namin pareho na merong kakaiba. Natatawa man ako noon pero nanginginig na rin yung tuhod ko. Hanggang sa lumabas na nga si Lolo Tasyo noon sa pintuan. Dala niya yung kanyang baston na gawa sa kamagong. Tinapik nga niya ako sa balikat ko. Midyong, wag kang lalapit ah. Basta tatandaan mo, hindi lahat ng ngiti ay maganda. Yung iba ay pang-akit lang para lamunin ka. Sambit pa po nito na hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin niya. Tumango lang din ako noon. Kahit parang gusto ko na noong pumasok at umiyak. Tapos ay biglang nagsalita si Lolo. Malakas at diretso. Hoy, ano ka ba? Tigilan mo yung katarantaduhan mo ah. Alam kong hindi ka aso. Bago pa ako lumandi, lumaban muna ako. Kaya wag mo na akong subukan. Sambit pa ni Lolo noon. Imagine mo mga tol ah. Sinermonan pa niya yung aso na parang kapitbahay lang na parang close sila. At yun na nga, yung aso naman pong yun ay biglang nag-iba ng anyo. Hindi na siya basta galisin na hayop. Unti-unti po siyang tumangkad. Umaba yung mga paa nito. At yung ngisi niya ay daig pa yung ngisi ni Lolo. Kapag nakakakita ng magandang babae. Doon na nga nagsimula yung gulo. Bigla po itong tumalon sa bakuran. Diretso itong humarap kay Lolo.
Ako naman, tumakbo na agad ako sa loob. Pero sumisili pa rin ako noon sa bintana. Ang tibay talaga ni Lolo, talagang matapang. Ginamit niya yung kanyang baston. Pinukpok niya yung aswang na yun. Umungol yung nilalang, pero hindi ito umaatras. Imbis na umatras ay gumapang pa po ito paikot, na parang tinatansya nga nito si Lolo. Tarantado ka. Kung anong klaseng hayop ka man, huwag mo kong subukan. At nagulat ako nang biglang tumalon sa bubungan yung aswang. Kumakapit ito gamit yung mahaba niyang mga kuko. Nakakatindig balahibo mga tol. Yung tunog ng yero, parang binabalatan. Pero yung lolo ko, aba imbis na matakot ay sinigawan pa nga ulit yung nilalang. Huwag mong sirain yung bubong ko kakapalit lang yan. Sigaw pa nga ni Lolo noon na parang hindi pa rin seryoso. Nang bumaba nga ulit yung aswang na yun, ay sinunggaban nito si Lolo. Pero mabilis yung matanda. Nailaga niya yon tapos pinalo ulit niya ng baston sa hita. Ang problema, parang bakal yung katawan ng aswang na yun. Hindi man lang natumba. Dito na nga dumukot si Lolo sa kanyang bulsa ng asin at bawang. Inihagis po niya yon bigla sa mukha ng aswang na yon. At bigla po itong napaurong. Pumayaw ito na parang sinisalaban, pero hindi pa rin tumigil. Kaya ang ginawa nga ni Lolo, inablot yung bote ng gin sa mesa. Binuksan po niya yung sabay buhos sa aswang. Meron po kasing natirang bote ng gin doon sa may mesa sa labas ng bahay. Yan, subukan mo. Ikaw na rin mismo yung pulutan. Sigaw pa nga ni Lolo noon. At nagulat ako. Nagrabe po yung hiyaw ng aswang doon. Parang nasaktan po talaga ito. Para po kasing naapektuhan yung balat nito nung tamaan siya. Nung sinabuyan siya ng asin at bawang ni Lolo. Tapos ay sinabuyan pa nga niya ng gin. Kaya lalo nga po yung humapdi. Ang sakit sa tenga ng hiyaw ng aswang noon. Habang nanghihina yung aswang na yun ay sumigaw pa si Lolo. Jong, tignan mong mabuti. Ganito yung kalaban. Hindi lang puro tikas. Sigaw pa nga po nito. Noong kabataan daw niya, ay meron din daw siyang nakalabang ganong klaseng nilalang. Pero babaeng matanda na nagpapanggap na dalaga. Sabi pa nito ay gusto raw sana niyang halikan si Lolo. Pero nakita raw agad ni Lolo na parang kakaiba ito. Kaya't nagduda raw siya agad. Kaya imbis daw na halikan niya, ay dumukot daw siya ng asin sa kanyang bulsa. At ipinasok niya doon sa bunganga ng dalagang yon. At nagulat daw siya nung bigla raw itong humiyaw ng humiyaw at tumakbo daw sa may talahib. At bigla na ngang nagpalit ng anyo para makatakas. Talagang nagawa pa nga ni Lolo na mabilis ang magkwento tungkol doon. Akala namin noon ay tatakas na nga yung aswang. Pero bigla po itong umatake pa rin ulit. Para po itong bumangis sa galit. Tumalon po itong mula sa puno ng saging at diretso kay Lolo. Pero si Lolo ay talagang hindi pa ganoon katanda kung gumalaw. Muli po niya itong mabilisang sinabuyan ng asin. Doon na nga po bumagsak sa may pilapil yung nilalang na yon. At unti-unti po itong bumalik sa kanyang normal na anyo. Ang tahimik po bigla ng paligid noon. Wala nang mga hiyaw, wala na ring mga ungol, at wala na rin akong naaamoy na kung ano. Marahil ay dahil bumalik na nga yung nilalang sa kanyang normal na anyo. Humihit-hit lang po si Lolo noon ng kanyang yosi na parang walang nangyari. At nung nilapitan po niya, doon na nga niya tinuluyan yung nilalang na yon. Tama po kayo nang narinig. Pinatay po yun ni Lolo. At ang sabi pa nito, Medjong, tandaan mo ito. Hindi lahat ng hayop ay totoong hayop. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. At higit sa lahat, huwag kang papasindak. Kasi kahit na anong aswang yan, mas matindi pa rin yung taong hindi marunong umatras. Tandaan mo yan. Seryoso na nga pong wika ni Lolo noon. At pagkatapos po nun, kumuha po siya ng pala at hinila po niya yung bangkay ng aswang na kanyang tinapos. Batid ko na pong ililibing po niya yon. Siya po mismo yung naglibing sa kanyang aswang na nagawang patayin. Nung bumalik po ito sa loob ng bahay, ang sabi po nito ay hindi raw niya kilala yung nilalang. Marahil daw ay taga-kabilang baryo o baka dayo lang din. Hindi po masyadong umiimik si Lolo noon nung pumasok siya sa bahay. Yung palabiro kong Lolo ay biglang nagseryoso. Ang sabi niya ay medyo kinakabahan rin daw pala siya nung nangyayari nga yung enkwentro nila.
pero nilakasan lang daw niya ang kanyang loob habang bumubulong-bulong siya ng mga orasyon. Yun daw yung dahilan kung bakit parang bumabagal nga yung nilalang. Unti-unti raw kasi itong naapektuhan ng mga orasyong kanyang binibigkas. Ayon pa sa kanya, kung wala raw siyang mga alam na buhay na salita, malamang ay nagawa raw siyang patayin ng nilalang na yun. Isa raw kasi sa pinakamabisang paraan ay yung mga ganong klaseng orasyon. Mukha mang puno pa ng kung ano-anong mga biruan yung aming karanasan. Pero ganun lang po talaga yung lolo ko. Kahit sa mga nakakapangilabot na sitwasyon ay nagagawa pa po nitong magbiro. Pero wag po kayong magkakamaling isipin na baka kalokohan lamang yung pinagagawa nito. Alam niya yung ginagawa niya at kaya niya talagang patayin yung isang aswang kung gugustuhin ito. Ngayon po ay matanda na ako at meron na ring mga sariling anak at apo. Pero tuwing naalala ko yung gabing yon kasama si lolo ay napapatawa na lang din ako habang kinikilabutan pa rin. Kasi sino ba namang makakaisip na sa gitna ng laban ay may oras pa siyang mandispatcha ng kung ano-anong mga biro. At siguro, yun din po yung dahilan kung bakit hindi nga siya natatalo sa kanyang mga laban. Kahit takot na. Siyempre matagal na rin pong namatay si Lolo Tasio. Wala pong nagmana sa amin ng kanyang makakayahan. Hindi rin po niya naisipasa yung mga kalamang yon. Ako po ulit si Medjong, apo ni Lolo Tasio. Maraming salamat sa pakikinig dito. Lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin niyo po akong Esteban o Teba na lang para maikli. Nakatira ko rito sa probinsya ng Capiz at medyo matagal na rin po akong nakikinig sa inyong channel. Kaya't nagkaroon din ako ng interes para magpasa ng kwento sa inyong programa. Itong aking ibabahagi ay naging karanasan ko noong ako ay nagtatrabaho pa sa isang kambingan dito sa amin. Bali yung may-ari po nito ay nagtitinda ng mga putahe mula sa karne ng kambing. Dahil hindi naman mahirap yung aking trabaho, mag-isa lamang ako roon. Sa katunayan nga, ay nagbabantay lang din ako doon. Nagpapainom sa mga hayop at nagbibigay rin ng pagkain. Medyo may kalibliban po yung lugar na ito. Hindi naman sobrang liblib. Pero may kalibliban dahil walang gaanong bahay sa bahagi kung saan nga naroroon yung lugar na aking pinagtatrabahuhan. Hindi rin ako nababahala noon na baka may magnanakaw na makapasok sa may kambingan at magnakaw pa ng kambing. Dahil halos lahat po ng mga tao sa naturang baryo ay kakilala namin at lahat sila ay mababait rin naman. Pero sa mga ikalimang buwan ko po sa aking trabaho ay hindi ko inaakalang magkakaroon ako ng kakatuwang karanasan. Alam kong hindi yun gawa ng magnanakaw kahit ng mga ligaw na hayop. Isang umaga po noon, nagulat ako nang makita ko yung dalawang kambing na inaalagaan ko na wala ng buhay. Nakandusay po yun sa lupa at tuyong-tuyo na ang kanyang dugo. Marami naman yung mga kambing. Pero talagang nakakagulat na makatagpo ko ng ganoon at dalawa pa. Wasak rin po yung tiyan ng mga ito at wala ng mga lamang loob. Napaisip ako noon kung anong habang may gawa nun. Pero wala akong alam na kung anumang hayop na posibleng gumawa ng ganong bagay. Sakto naman po noon na tumungo doon yung aking amo at nakita nga niya yung nangyari sa kanyang alaga. Napailing na lang siya at sinabi na baka may nakapasok nga na kung anumang hayop mula sa loob ng bakuran at nagawa nga nitong pumatay para may makain. Napaisip rin naman ako noon na baka yun nga yung nangyari at sa kadahilan ng ito, nagsabi nga yung amo ko na rumonda na lang daw ako tuwing gabi para makasiguro. Baka raw kasi maubos nga yung inaalagaan naming mga kambing at wala na silang makatay sa mga susunod pang buwan. Napatango lang po ako sa kanya noon at sinabi kong magsisimula na nga akong rumonda tuwing gabi para makasiguro na walang ligaw na hayop na makapasok.
Ibibigay pa sana niya sa akin noon yung kanyang baril para pang proteksyon ko raw. Pero tinanggihan ko yon at sinabi na okay lang naman kahit itak lang yung gamit ko. Simula nga ng gabing yon, napagpasyahan ko ngang rumonda. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, inikot ko yung buong bahagi ng kambingan ng aking amo para makasigurong walang mga ligaw na hayop doon. Nagpasalamat pa nga ako dahil hindi nga ako pinagalitan ng amo ko noon. Kaya naisip kong pagbubutihan ko yung trabaho ko. Nasa kalagitnaan nga ako ng aking paglalakad noon nang may marinig akong kaluskos sa may bandang likuran ng bakuran ng kambingan. Sa kadahilanang ito, marahan nga akong naglakad patungo doon. Sinadya ko ring patayin yung dala kong flashlight nang sa gayon ay hindi nga ako madaling matiktikan ng kung anumang hayop na naroroon. Inihanda ko na lamang yung sarili ko noon pati yung aking itak dahil baka mabangis pala yon at baka takihin pa ako. Nang medyo malapit na nga ako sa may bandang likuran, saglit akong tumigil noon. Nagmatsyag nga ako sa paligid at nakiramdam sa kung anumang naroroon. Pero makaraan pa yung ilang sandali ay may naamoy akong parang malansa. Parang dugo po yun. Kaya't kinutuban ako na marahil ay baka may napatay ng kambing sa mga binabantayan ko. At bunsod nito, muli kong inilawan yung paligid at agad na tinungo yung bahagi kung saan nga nagpapahinga yung mga kambing. Ganoon na lang din yung gulat ko noong paglapit ko ron ay may nakita akong mabilis na gumagalaw para magtago. Hindi ko ganong naaninag yon, pero maitim yon at mabilis rin kong gumalaw. Napamura nga ako noon at agaran akong napaisip na marahil ayun nga yung umaatake sa mga alaga naming kambing at malamang ngayon rin yung pumatay sa ilan. Dahil dito, inihanda ko na nga yung aking itak at saka marahang naglakad upang puntahan yung bahaging pinagtaguan ng naturang nilalang. Habang ganon nga yung sitwasyon, hindi ko rin maiwasang kabahan syempre. Malakas rin kasi yung kutob ko na hindi nga yun basta-bastang hayop lang. Doon ko na rin napag-isip-isip na baka aswang pala yung siyang umatake sa mga kambing. Nang makalapit na nga ako sa bahaging pinagtataguan ng nilalang na yon, binilisan ko yung aking paglalakad. Pero nung tignan ko nga yung pinagtataguan nun, ay wala naman akong nakita. Akmang babalik na sana ako para tignan yung mga kambing kung kumpleto pa ba, nang may marinig akong kaluskos sa hindi kalayuan. Inalawan ko yon. At ganoon na lang yung gulat ko nang may makita kong isang malataong nilalang na sobrang itim ng balat. Nangingintab yon at ang buhok niya ay nakabuhaghag. Dahil nakatalikod yon, hindi ko nakita yung kanyang mukha. Subalit ng mga sandaling yon, alam ko sa aking sarili na hindi ligaw na hayop yung may gawa ng pamimiktima sa mga kambing, kung hindi isang aswang. Bago pa man ako tuluyang bumalik sa kubo, kung saan nga ako namamalagi, ay sinuyod ko nga muna yung bahaging tinungo ng aswang na yon. Amoy ko pa noon yung kanyang malansang samyo, pero wala na akong nakita na kahit anino man lang ng ganoong nilalang. Dahil dito, nagpasya na nga akong bumalik sa kubo upang magpahinga. Pero dahil alam kong anumang oras ay muling papasok sa bakuran ng kambingan yung aswang na yon, minabuti ko pa ring magmatsyag muna sa paligid. Pagkabalik ko sa kubo, agaran akong nahiga noon. Sinubukan kong makaidlip kahit na sandali lamang, pero hindi na nga ako dinadalaw ng antok. At dahil doon, ay minabuti kong buksan yung pintuan ng kubo nang sa gayon ay makapasok yung hangin. Hindi rin talaga ako takot noon. At syempre, alerto rin ako sa kung anumang posibleng mangyari. Sa kabutihang palad naman, nang mabuksan ko na yon ay unti-unti nga akong dinalaw ng antok. Ipinikit ko na noon yung aking mata at tinayaan yung sarili kong makaidlip. Parang sandali nga akong nakalimot noon na kailangan ko palang magmatsyag. Pero makaraan yung ilang sandali, nakarinig ako na may nag-iingay sa aming mga kambing. Nagmulat nga ako ng mata noon
at medyo umusog ako palapit sa pintuan. Sinilip ko at inilawan yung kubo kung saan nga nakasilong yung aming mga kambing, pero wala naman akong nakita. Babalik na sana ako noon sa aking pagkakaidlip nang sa hindi ko inaasahan ay may narinig akong malakas na pag-iingay ng isang kambing. Lumakas na rin yung kabog ng puso ko noon, kaya't dali-dali kong kinuha yung aking itak at flashlight at bumaba na ako sa kubo. Tinungo ko nga yung kinaroroonan ng mga kambing at tinignan yung kanilang kalagayan. Ganoon na lang yung gulat ko noong malaman ko na kulang ng isa yung mga kambing. Hinanap ko pa kung saan nga ba nagpunta yon, pero wala talaga akong nakita. Pero habang naghahagilap ako ay may narinig akong ingay ng kambing sa hindi kalayuan. Inilawan ko yon at napamura ko nang makita ko yung isang nilalang na humihila sa isang kambing. Sumigaw ako para kunin yung atensyon nun, at nang mapalingon nga yun sa akin ay nakita kong nagbabaga yung kanyang mga mata. Hinugot ko agad noon yung aking itak, tsaka patakbong lumapit doon. Pero dahil mas mabilis yung galaw ng naturang nilalang, hindi ko nga siya naabutan at nakita ko na lang na lumabas siya sa bakuran habang hila-hila yung kambing. Nung nasa labas na nga yung aswang na yon, hindi ko na narinig na nag-iingay yung mga kambing, at dahil dito, inutuban ako na marahil ay namatay na yon. Hindi ko na narinig na nag-iingay yung kambing, at dahil dito ay kinutuban ako na marahil ay namatay na yon. Ngunit dahil alam kong pagagalitan ako ng aking amo kapag mababawasan muli yung mga kambing na aking binabantayan, nagpa siya nga akong sundan yon patungo doon sa labas. Nakahanda na rin ako noon sa pagtaga ng aswang kung sakali mang sumugod ito. Noong nakalabas na nga ako ay nakita ko yung nilalang na yon na nilalantakan yung kambing. Inakala ko pa nga noon na sa malayo niya dadalhin yon. Pero marahil ay natakam na nga yun ng sobra, kaya't hindi na ito nakapaghintay pa. Dahil nakatalikod sa akin yung nilalang na yon, marahan akong lumapit dito. Alam kong anumang oras ay mapapansin nga nito ako, gawa ng mas malakas nga yung kanyang pandama kung ikukumpara sa mga normal na tao. Pero dahil abala nga siya sa kanyang pagkain ng lamang loob ng kambing, parang hindi nga niya namalayan yung aking paglapit. At noong tuluyan nga akong lumapit doon, walang pagdadalawang isip ko siyang tinaga sa kanyang likuran. Nagawa ko siyang sugatan. At dahil sa aking ginawa, ay napalingon nga ito. Umangil pa nga yun, kaya't napatras na rin ako. At halos mapatakbo ako sa takot noon dahil kita kong duguan yung kanyang mukha. Napangisi pa ito at parang sinadya niyang takutin ako. Pero kahit nakakaramdam ako ng takot noon ay hindi nga ako nagpatinag. Binantaan ko siyang kapag muli pa niyang ulitin yung pamimiktima ng mga kambing ay papatayin ko na ito. Hindi ko alam noon kung naunawaan ba niya ako o hindi. Habang nagsasalita kasi ako noon ay hindi nga ito nakatitig sa akin na parang balisa. Habang ganon yung nangyayari, nagkaroon ako ng kakaibang kutob na baka atake nga ito sa akin. At dahil doon ay inihanda ko naman yung sarili ko at kagaya nga ng aking kutob, sumugod nga po ito. Wala na akong mapagpipilian noon kung hindi yung labanan siya. Kaya yung ginawa ko ay sinalubong ko na lang din ito ng itak. Dahil pagapa nga yung kanyang pagsugod, nagawa ko siyang tamaan sa may bantang batok. Hindi gaanong malalim yung sugat nun, kaya't nagawa pa niya akong labanan. Naging mabilis yung paggalaw nito, at sa hindi ko inaasahan ay nagawa niya akong ibabawan. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin noon, pero sa kabutihang palad naman ay hawak ko pa rin yung aking itak, at yung aking flashlight naman ay nabitawan ko. Pero dahil nasa ilalim nga ako noon ng aswang, ay naging limitado rin yung aking galaw. Hindi ko nadampot yon,
kaya't hindi ko gaanong naaninag yung mukha ng nilalang. Ilang ulit pa niya akong sinubukang kagatin. Ngunit nagawa ko siyang pigilan. Nang mga panahong yon, wala akong ibang naisip noon kung hindi yung makaligtas sa naturang nilalang. Habang ganoon yung sitwasyon, napansin kong may tumutulong mamasa-masa sa aking braso. Naalala ko yung sugat ng aswang noon sa may bandang batok, kaya't sinubukan kong abutin yon ng aking kamay. Walang pagdadalawang isip kong sinundot yung sugat ng sa gayon ay makaramdam ng sakit yung naturang nilalang. Sakto naman noong nagawa ko ngayon at napahiyaw nga yung aswang. Hindi na ako nag-aksepa ng panahon noon at agad siyang itinulak. Nung medyo umangat nga yung katawan nito ay mabilis akong gumalaw para makaalis sa kanyang ilalim. Noong magawa ko na yon, tinaga ko nga siya sa kanyang mukha. Tinamaan ko yung nilalang sa kaliwang bahagi ng kanyang pisngi. At dahil sa aking ginawa ay napatras po yun. Umangil pa ito, pero alam kong hindi na nga siya lalaban pa. Dahil umatras ito at nang medyo nakalayo na nga, ay mabilis siyang tumakbo hanggang nawala na nga siya sa madilim na bahagi. Noong panahong yon, ramdam ko pa rin yung takot. Pero naisip ko yung kambing na nagawa niyang patayin. Sa halip na ilibing yon, dinala ko nga siya sa may silong ng kubo. Hinintay ko na rin yung umaga para maipatawag yung aking amo. Pagdating nga niya sa kanyang kambingan, ipinakita ko sa kanya yung nangyari sa kanyang alaga. Napamura naman po yon at nagalit nang malaman niyang aswang nga yung may gawa. Sa kadahilanang ito, binigyan nga niya ako ng baril na siyang magagamit ko para protektahan ang kanyang mga alaga. Nilibing na lang po namin yung kambing na yon. At magmula ng sumunod na gabi ay nagbabantay na rin talaga ako sa paligid. Lalo na't mas malakas rin yung aking loob dahil meron akong hawak na baril. Para mas makasiguro, nagdagdag rin yung amo ko noon ng 2 tao na makakasama ko sa kanyang kambingan. Ginawa niya yon lalo at balak rin niyang magdagdag ng mga kambing. Sa kabutihang palad naman ay hindi na rin bumalik yung naturang nilalang. Hindi ko alam kung buhay pa ba yun o baka namatay na. At wala rin naman akong nabalitaan na taong nagkaroon ng sugat, kagaya ng sugat na nagawa ko sa aswang na yon. Sa ngayon ay wala na rin po yung kambingan, pero nananatili sa aking alaala yung mga naranasan kong yon noong kabataan ko pa. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Nadia at magbabahagi lang din ako ng naging karanasan namin ng pinsan kong tawagin nating Beth. Nangyari pa po ito noong panahong dalagita pa lamang kaming dalawa at siya nga pala, taga Samar po kaming pareho at dito rin po ito nangyari. Kakaunti pa lang yung mga kabahayan noon sa aming baryo. Tanging sila Beth lang noon yung aming kapitbahay. At gawa nun, siya lang din yung malimit kong nakakasama. Tuwing nakakaramdam nga kami ng pagkabagot noon sa aming mga bahay. Nagkakayayaan nga kaming mamasyal sa mga bahagi ng aming baryo kung saan pwede kaming tumambay upang mag-aliw. Hindi naman kami pinipigilan ng aming mga magulang noon gayong alam naman nila na magkasama nga kaming dalawa. Dahil nga mas madalas na gusto naming tumambay sa labas ng bahay kaysa magkulong sa aming mga bahay lalo na kapag wala naman kaming ibang gawain. Naisipan naming magpagawa noon ng tambayan sa ilalim ng puno ng talisay. Sa may tapat yun ng bahay namin at hindi rin naman kalayuan. Ginawan nga kami ng aking ama noon ng mahabang upuan na gawa sa kahoy at meron pang duyan na maaari nga naming tambayan. Sa tuwing wala na kaming ginagawa, doon na lamang kami tumatambay habang nagkukwentuhan. Maging tuwing gabi ay tumatambay rin po kami roon, lalo na kapag hindi kami parehong makatulog. Isang pagkakataon noon, dahil hindi pa ako nakakaramdam ng antok, ay naisipan kong lumabas ng bahay. Plano ko kasing pumunta noon sa aming tambayan upang magpahangin na muna at magpaantok. Natutulog na nga yung aking mga magulang ng mga oras na yon, kaya't dahan-dahan lang ako sa aking paglalakad noong palabas na rin ako ng bahay. Hindi na ako nagdala pa ng ilaw noon gayong maliwanag naman yung buwan dahil kabilugan rin ng gabing yon. Nung nasa labas na nga rin ako, dumiretso na agad ako sa aming tambayan.
Hindi ko na binalak na puntahan pa yung pinsan ko. Gayong inakala kong tulog na rin ito ng mga sandaling yon. Hindi naman ako nakakaramdam ng antok noon. Gayong kahit papano ay nakasanayan na rin po namin ang tumambay tuwing gabi. At sa isip ko pa ay wala rin naman dapat katakutan. Nang marating ko nga yung aming tambayan ay napaupo kaagad ako sa isa sa mga duyan. Tahimik lang ako habang nakatingala noon sa kalangitan. Napapapikit pa nga po ako noon habang dinaramdam sa aking balat yung malamig na simoy ng hangin. Ilang sandali rin akong nasa ganoong sitwasyon nang bigla akong napamulat dahil nakarinig ako ng ingay sa may puno ng talisay. Napatingin kaagad ako sa naturang puno. Pero wala naman akong nakita. Nawala rin naman agad yung ingay na aking naririnig. Kaya't hindi ko na lamang pinagtuunan pa ng pansin yung tungkol doon. Napagpasyahan ko na ring mahiga noon upang hindi ako mangalay sa kakatingala sa kalangitan. Hindi pa man ako nakakahiga sa may duyan nang sa hindi ko inaasahan ay may mapansin ako sa hindi kalayuan. Sinipat ko nga yun ng maigi hanggang sa napagtanto ko na tila tao yon na naglalakad. Nangunot nga yung aking noon kung sino nga ba yung taong yon. Ngunit nang mapansin kong patungo siya sa aking direksyon, hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Dali-dali akong napatayo noon dahil tila may kakaiba sa taong yon na nagbibigay ng hindi magandang kutob sa akin. Akmang aalis na nga rin sana ako sa may tambayan namin nang magulantang ako dahil sa biglaang pagdating ni Beth sa aking likuran. Tawang-tawa pa ito dahil sa naging reaksyon ko sa ginawa nito. Sinabihan pa nga niya ako na kung nakita ko lang daw yung gulat kong mukha ay baka pati raw ako ay matawa. Sinita ko naman po ito noon, pero kahit papano ay nakaramdam ako ng ginhawa gayong alam ko na meron na nga akong kasama. Nagpunta siya sa isang duyan at naupo lang din doon. Kaya't bumalik lang rin ako sa duyan na inuupuan ko. Napatingin din ako noon sa bahagi kung saan ko nga nakita yung taong naglalakad. Pero wala na rin po ito doon. Nagtaka naman ako at napaisip kung saan na nga ba ito nagpunta. Gayong kahit anong paglinga ko sa paligid ay hindi ko talaga ito nakita. Napansin marahil ng pinsan ko na tila meron akong tinitignan. Kaya't napatanong nga po ito sa akin. Ayaw ko sanang sabihin sa kanya dahil baka matakot ito. Pero naging mapilit naman siya kaya't wala nang akong nagawa kung hindi yung sabihin na lamang. Ikwinento ko sa aking pinsan noon kung ano nga ba yung nangyari bago siya pumunta sa may tambayan. Matapos kong magkwento sa kanya ay nakitaan ko rin ng takot yung mukha nito. Nagpalinga-linga rin siya sa paligid na animoy hinahanap yung taong tinutukoy ko. Pero wala talaga kaming nakita ng mga sandaling yon. Napakibit balikat na lang ako nang sabihin ni Beth na pinagtitripan ko lamang siya. Para hindi rin kami matakot pa, napagkasunduan na lang namin noon na wag nang isipin pa yung tungkol sa bagay na yon. Nagpatuloy na lang kami sa pagkukwentuhan tungkol sa ibang mga bagay at hindi na nga pinag-usapan pa yung tungkol doon. Nang pareho na nga kaming nakakaramdam ng antok, nagpasya na lang kaming umuwi na sa aming bahay upang matulog. Habang nakahiga na nga noon sa aking kwarto pagkatapos naming umuwi, ay muling sumagi sa isipan ko yung tungkol sa aking nakita. Napaisip ako noon kung sino nga ba yun at bakit bigla nga itong nawala at hindi ko alam kung saan nga ba nagpunta. Sa labis na pag-iisip ko tungkol sa bagay na yon ay nakatulog naman ako. Nang mga sumunod na araw, hindi na muna kami tumambay doon tuwing gabi. Hindi ko alam pero tuwing naiisip ko nga yung aking nakita ng gabing yon, ay kinakabahan ako at kinukutuban ng hindi maganda. Hindi pa rin kasi nawala sa isipan ko yung nakita ko noon. Hanggang isang araw nga, mga bandang 10:00 ng umaga, nang puntahan nga ako ng pinsan ko sa bahay. Sinabi nito na merong matandang babae raw na nakaupo sa aming tambayan. Hindi raw yun pamilyar sa kanya at maging sa kanyang mga magulang nang magtanong nga siya sa mga ito. Dahil wala nga noon yung mga magulang ko, ay wala rin akong mapagtanungan kung sino nga ba yung matandang tinutukoy ng pinsan ko. Tinignan ko rin yung aming tambayan noon at tama nga ito.
Gayong merong matanda na nakaupo sa aking duyan. Pinagsabihan ko naman yung pinsan ko noon na hayaan muna namin ito. Dagdag ko pa ay wag na muna kaming pumunta roon hanggang sa hindi umaalis doon yung naturang matanda. Sumang-ayon naman po ito sa akin noon, kaya't minabuti na muna naming manatili sa aking kwarto upang doon magpahinga. Makalipas naman yung mga kalahating oras siguro nang dumungaw nga sa bintana yung pinsan ko. At nakita niyang wala na nga yung naturang matanda doon. Kaya't nagpasya na lang din kaming magpunta na roon. Kinagabihan naman noon, hindi ko alam kung bakit hindi nga ako makatulog. Hindi rin ako dinadalaw ng antok kahit pa na pakiramdam ko ay pagod rin yung aking katawan. Nakaupo lang ako noon sa aking kama habang iniisip ko yung aking gagawin upang kahit papano ay makaramdam ng antok at makatulog na rin. Ganon nga yung nangyayari nang makarinig ako ng mahinang pagsitsit mula yon sa bintana ng aking kwarto. At batid kong yung pinsan ko yon, kaya't dali-dali naman akong naglakad patungo doon sa bintana at walang pagdadalawang isip kong binuksan yon. Madalas kasing gawin yun ni Beth. At tama nga ako dahil pagbukas ko nun ay tumambad nga sa akin yung pinsan ko. Niyaya nga ako nitong tumungo doon sa aming tambayan gayong hindi rin daw siya makatulog. Sumang-ayon naman ako noon. Kaya't lumabas na rin ako upang samahan ito. At hindi na nga kami nagdala pa ng ilaw noon dahil napakaliwanag naman ng buwan. Nagsimula na kaming maglakad patungo sa aming tambayan. Sa hindi ko naman may paliwanag na dahilan, habang naglalakad papalapit doon ay bigla akong kinabahan. Yung tipong bumilis yung tibok ng puso ko. At pinanindigan din ako ng balahibo. Hindi naman ganoon kalamig yung simoy ng hangin noon kaya't nagtaka rin ako. Napatingin pa ako sa pinsan ko noon. At napansing maging siya ay may kakaibang nararamdaman. Nasa mga 10 metro na lamang yung layo namin noon sa aming tambayan nang magkatitigan nga kaming dalawa at napahinto sa aming paglalakad. Hindi ko alam pero tila napako kami noon sa aming kinatatayuan. Mabilis kaming napalingon noon sa aming tambayan nang may marinig kaming mga pagyabag doon. Ganoon na lamang yung gulat naming dalawa nang may makita kaming taong nakaupo sa isa sa mga duyan na naroroon. Nanlaki yung mga mata ko nang biglang tumayo yung naturang tao. Umakbang ito at nagsimulang maglakad papalapit sa amin. Kaya't napagtanto ko na tila pamilyar yung paglalakad nito. Muli kong naalala yung nakita kong naglalakad ng isang gabi. At kung hindi ako nagkakamali, ay parang siya rin po yun. Noong papalapit na nga sa amin yung naturang tao, doon lang namin napagtanto kung sino nga ba yun. Ang matandang babae yon na nakita nga naming nakaupo sa aming tambayan noong umagang yon. Ang hindi lamang namin maintindihan noon ay kung bakit parang hindi namin maigalaw yung aming mga katawan na animoy merong kumukontrol dito. Pinagpapawisan ako ng malapot noon habang mas lumalapit pa nga yung matanda. Mabagal kasi yung paglalakad noon at naulinigan din namin tila may inuusal yung naturang matanda. Hindi na rin talaga namin maigalaw noon yung aming mga katawan pati na rin yung ulo. Kaya't natuon na lamang talaga sa matandang naglalakad yung aming paningin. Kitang-kita nga namin ni pinsan noong unti-unting pagbaga ng mga mata nito. Nangingilid na nga yung luha ko ng mga sandaling yon dahil sa takot. Hindi ko alam kung anong nilalang yung naturang matanda. Pero may kutob akong may gagawin itong hindi maganda sa amin kung sakaling hindi pa rin kami makatakbo. Narinig ko namang napapaiyak na si Beth noon dahil siyempre natakot na rin ito. Kaya sinubukan ko pa sanang makapiglas pero kahit anong gawin ko naman noon ay tila walang nangyayari. Nang makalapit na nga yung naturang matanda sa amin ay doon ko lang nakita yung kanyang anyo. Kulubot yung balat noon at may makakapal na balahibo. Nagbabaga yung mga mata at nanlilisik habang naglalaway na nakatingin sa amin. Nagawa pa naming makasigaw noon. Paulit-ulit kaming humingi ng tulong sa aming mga magulang.
At sa isip ko rin noon ay magdadasal din ako na sana'y makaalis na kami sa mga nangyayaring yon. At walang mangyaring masama. Ganon nga yung estado nang mapansin kong tila naging balisa yung matandang nasa harapan namin. Walang ano-ano, narinig kong tinatawag ako na aking mga magulang kaya't napaisip ako na marahil ayun nga yung dahilan kung bakit hindi mapakali yung matanda. Alam niyang nagising na rin yung mga magulang namin. Ilang sandali pa, bigla na lamang itong umatras. Hindi ko inaasahan yung aming makikita noon. Nung unti-unti po itong nagpalit ng kanyang anyo. Basta't napadapa lang po ito sa lupa. At ganun na yung nangyari. At pagkatapos po nun, mabilis na rin itong tumakbo palayo. At hindi na nga lumingon pa sa aming kinaroroonan. Saktong nawala nga sa karimlan yung naturang nilalang. Nang mapagtanto naming naigagalaw na rin namin yung aming mga katawan. Naimatay naman noon yung pinsan ko. Marahil dahil din sa labis na kaba. Habang ako naman ay napaupo lang sa lupa. Pakiramdam ko ay nanghihina yung aking mga tuhod noon. Dahil rin sa pangangatog ng aking katawan. Mabilis naman kami nilapitan noon ng aming mga magulang. At tinanong kung ano bang nangyari. Nakita ko yung pag-aalala sa kanilang mukha. Tinarga naman ni tatay noon si Beth habang ako ay inalalayan ni nanay. Napalingon pa ako sa aming tambayan noon. At tila guminhawa yung aking pakiramdam. Gayong wala na nga roon ang kung anumang nilalang na aming nakita. Nang makapasok nga kami sa bahay noon, pinahiga nila si Beth at ako naman ay binigyan nga nila ng tubig. Tinanong rin nila kung ano nga bang nangyari, kaya't ikwinento ko na lang din sa aking mga magulang. Narinig kong napamura yung tatay ko noon at may sinabi na tama raw yung kanyang dinig sa bayan na merong matandang aswang na gumagala at nang bibiktima. Yun daw marahil yung matandang aming nakita. Mula raw yun sa kabilang baryo, kaya't hindi niya akalaing aabot sa aming baryo at muntikan pa nga kaming mabiktima. Malamang ay napansin na raw nito o nakita nito kami na nakatambay ng gabi kong minsan doon at hindi nga siya nag-aksaya ng panahon na subukan kaming biktimahin. Ayon pa kay tatay, marahil ay may inuusal daw itong orasyon sa aming magpinsan kaya't hindi nga kami makagalaw. Mabuti na nga lang at nagising yung nanay ko at naulinigan daw nitong tila may umuungol sa labas at sumisigaw. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang kutob. At hindi nga ito nagkamali na kami nga yun ng pinsan ko. Kaya't kaagad nga raw nitong ginising yung tatay ko at laking pasalamat nga namin noon dahil sakto lang rin yung kanilang pagdating. Nang magising yung pinsan ko noon, minabuti na lamang na aking mga magulang na sa bahay na muna namin ito matulog kasama ko. Yung tatay ko na rin yung nagpaalam sa kanyang mga magulang na doon nga muna matutulog si Beth. At kinaumagahan na nga namin ipinaliwanag ng mabuti sa kanyang mga magulang yung mga nangyari. Dahil nga sa mga nangyaring yon, hindi na muna kami tumambay doon. Pare-pareho rin po kaming naglagay ng mga pangontra sa aming mga bahay, sa mga bintana at mga pinto. Yung tatay ko rin po noon ay naghahanda ng armas at kung minsan pa, ay naglilibot siya sa gabi. Kasama rin yung tatay ni Beth. At mula naman ang ginawa po nila yon, hindi na muling bumalik pa yung matandang aswang na yon. At tumatambay na rin kami ulit sa aming tambayan basta't wag lang kaming magpagabi. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Sana po ay nakapulutan ninyo ng aral ito. Na wag kayo basta-bastang tumambay sa labas ng bahay kapag gabi na. Goryo nga pala ng Iloilo. 61 taong gulang. Medyo matanda na pero may asim pa kung baga. Patay na yung asawa ko. At may kanya-kanyang buhay na rin ang aking mga anak. Malalaki na rin yung mga apo ko. At yung isa nga po sa kanila, yung nagturo sa akin na gumamit ng cellphone. Ang goal lang sana namin nung una ay baka meron pang babae na mabingwit. Lalo at sa edad ko na ito. Naghahanap pa naman din ako ng makakasama sa buhay. Napakalungkot kasing mag-isa. Pero wala akong mahanap at wala na rin talagang pumapatol sa ganitong edad masyado. Sa halip, napadpad ako dito sa channel ninyo
At ito nga yung nakahiligan kong pakinggan gabi-gabi. Kahit hindi mag-reply ang kachat ko, basta mapakinggan lang ang kwento ninyo at ng iba pang mga narrator. Kaya heto nga ako ngayon at nagpadala rin ng sarili kong karanasan. Nangyari ito, Sir Dan, dekada 80. Kakapangasawa ko lang noon at isa pa lang yata yung anak namin. Maliit pa yung anak namin noon, mga mahigit 1 taon pa lamang. Isa yung lugar namin sa Iloilo na medyo sinasabi talaga lagi ng mga taga-ibang bayan at baryo na marami daw talagang mga aswang. May mga insidente po kasing nangyari dito nung panahon na ito na ayon sa iba, kagagawan daw talaga ng mga aswang. Kaya tuwing may kapistahan sa lugar namin, medyo hindi na ganon karami ang pumupunta dito nung panahon na iyon. Kung meron man ay hindi na nagpapalipas ng gabi. Dahil na rin siguro sa mga usap-usapang naririnig nila tungkol nga sa baryo. Bata pa lang ako, sanay na kami sa ganitong kwento. Nakaugalian kong makinig noon sa mga matatandang nagkukwentuhan kapag sasapit na nga yung gabi. Pinagkukwentuhan nga nila ang kanilang mga naranasan tungkol sa kababalaghan at kung ano-ano pang mga kwento. Hanggang sa tumanda ako at nakapangasawa, naniniwala talaga ako na merong mga nilalang na nag-aabang lang na makapangbiktima. Na totoo talagang merong mga aswang. At dahil meron na nga kaming anak, syempre kailangan ko talagang magsumikap sa trabaho. Hindi pwedeng kukupad-kupad, lalo at ako yung lalaki. Alangan namang yung misis ko pa na merong inaalaga ang anak yung pagtrabahuhin ko. Nagtrabaho ako noon sa construction. May pinapagawa kasing may kalakihang establishmento sa may kabilang baryo noon. At medyo marami yung kinuha nilang trabahador sa pagpapagawa. Isa nga ako sa mga nakapasok sa tulong na rin ng kaibigan ng tatay ko. Pinakiusapan lang ni tatay. At alam naman din niyang marunong ako at masipag din kaya kinuha nga nito ako. At siya kasi yung foreman noon sa ginagawang building. Yung iba kong kababaryo syempre nakuha rin. Medyo matagal ding natapos yun kaya kahit papaano, nakabuo naman ako ng pagkakaibigan sa mga nakasama ko doon. 2 na nga sa kanila yung naging malapit ko talagang kaibigan. Sina Mang Ramon at Mang Bodong. Sila talaga yung madalas kong nakasama kahit mas matanda na nga sila sa akin ng ilang taon. Lalo na nga kapag kumakain kami ng tanghalian, magkakasama kaming 3. Kami lagi yung nagkukwentuhan. Hindi ko naman nakalain na magkakaroon ng bahid ng kababalaghan itong pagkakaibigan na ito. Nung medyo patapos na nga kami sa proyekto na ginagawa, isang hapon ay bigla akong nilapitan ni Mang Bodong at meron daw siyang sasabihin. Akala ko naman magkukwento lang sana sa nangyari nung nag-inuman sila nung day off namin. Dahil inimbita nga kami ni Mang Bodong sa kanilang bahay para mag-inuman. Pero si Mang Ramon lang yung nakapunta. Dahil medyo masama nga yung pakiramdam noon ng asawa ko. Kaya ako munang nag-asikaso sa anak namin. Pero medyo nabigla ako sa kanyang sinabi. Ang sabi niya, nag-inuman nga raw sila ni Mang Ramon ng gabing yon. Pero may mga nangyari daw na medyo naguguluhan na siya. Unang-una, hindi raw tumigil yung aso nila sa kakakahol. Nag-aangil pa daw yung kanilang alaga na parang may kakaiba talaga kay Mang Ramon. Madalas lang daw nagkakaganon yung kanilang alaga kapag merong pinaghihinala ang aswang na napapadpad doon sa kanila banda. Umabot na nga raw sa punto na itinaboy na lang niya palabas sa bakuran nila yung kanilang alaga. At habang nangyayari daw yon, iba daw ang pakiramdam ni Mang Bodong kay Mang Ramon. Alam niyo yung tipong hindi raw siya mapakali. Nag-inuman lang daw sila pagkatapos nun. Gaya nga ng normal na inuman.
dahil nagkakainuman din naman talaga sila pag day off namin. Kung minsan nga kasama rin ako. Pero ang problema, nung nakauwi na raw si Mang Ramon at nag-umaga na, hindi na raw bumalik yung aso nila Mang Bodong. Nung hinanap daw nila yon, natagpuan nila yung hayop sa may kakahuyan, malapit lang din sa kanilang bahay. Pero wala nang buhay at gutay-gutay na raw yung katawan. Yung tipong galit na galit yung gumawa na parang masahol pa sa mabangis na hayop. Ang sabi ni Mang Bodong, talagang si Mang Ramon daw yung pinaghihinalaan. Pero siya lang din yung pilit na kumukumbinsi sa kanyang pamilya na baka nagkataon lang. Lalo at syempre may pinagsamahan din talaga kami nila Mang Ramon. Ang sabi ko noon, baka malabo naman dahil mababaw naman na dahilan na magsabi agad ng ganon, lalo at hindi naman nila naaktuhan talaga yung nangyari sa kanilang alagang aso. Nag-usap lang kami ni Mang Bodong noon at sinabi kong huwag niyang hayaang masira yung pagkakaibigan namin dahil lang sa mga paratang na wala naman talagang solidong basehan. Mukhang nakumbinsi ko naman noon si Mang Bodong at pagkalipas nga ng mga isang linggo, nagkataon na natapat pa yung day off namin sa birthday ko. Sinabi kong nagluto ng pansit yung asawa ko noon at magluluto lang kami ng inihaw na isda para meron kaming pulutan. Sinundo ko pa nga ng motor noon si Mang Badong at Mang Ramon sa may labasan dahil medyo papasok nga yung bahay namin at mahaba-haba pa yung lalakarin. Pagdating sa bahay, pinaghain na agad kami ng asawa ko. Kahit simpleng salo-salo lang at pansit lang, basta may inuman. Okay na po sa amin yon. Tatlo lang din kami noon dahil hindi ko naman inimbita yung mga barkada ko na kaidaran ko lang dahil pansit lang naman nga yung inihanda namin at konting alak. Ang sabi ni Mang Ramon noon, tamang-tama daw dahil gutom na raw talaga siya. Pagkahain ng pansit ng asawa ko, meron na pala siyang naihandang mga kalamansi na nahiwa na at pipigain na lang. Mabilis nga niyang pinigaan ng kalamansi yung pansit at katunayan tinulungan ko pa siya. At hinalo-halo ko nga yun sandali. Nung kakain na kami, napansin kong parang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Mang Ramon. Parang ayaw na nitong kumain. Samantalang gutom na gutom raw siya bago yon. Alam niyo yung tipong bigla na lang itong nawala ng gana. Pre, kain na. Pagpasensyahan mo na yung pansit ha. Pwede na rin yan kung gutom na gutom ka na. Sabi ko pa noon. Hindi na pala pre. Mag-inuman na lang tayo, may pulutan naman din eh. Medyo wala pa kasi sa kondisyon yung tiyan ko para kumain. Sabi naman ito. Tikman mo lang pre, nako. Baka hindi mo alam. Yang misis ko, yung pinakamasarap magluto ng pansit dito. Di ba paring Badong? Sabi ko pa noon pero parang ayaw na talaga ni Mang Ramon. At si Mang Badong noon, medyo iba na nga yung tingin kay Mang Ramon. Halatang nagduda na naman siya. Pero hindi namin pinilit si Mang Ramon. Nung nag-inuman na nga kami at inihaw nga na isda yung pulutan, gumawa naman ng sausawan si Mang Badong. Nilagyan ulit niya ng kalamansi yung toyo at sinamahan na rin ng maraming sili. Nung kumain si Mang Ramon, ayaw din itong isawsaw yung isda. Medyo nagtaka na talaga ako doon at prinangka siya ni Mang Badong dahil hindi na ito nakatiis. Alam mo pre, napansin ko parang umiiwas ka sa kalamansi. May problema ka ba pre? Patunayan mo nga sa amin na wala kang tinatago. Paghahamon pa ni Mang Badong, biglang pinagpawisan si Mang Ramon noon at hindi nga niya magawa yung pinapagawa sa kanya para mapatunayan na wala siyang tinatago at hindi nga siya takot sa kalamansi. Huwag niyo na lang akong pilitin pre. Wala tayong problema kung hayaan niyo na lang ako.
Okay naman tayo eh. Sagot ni Mang Ramon noon. Alam mo kasi pre, mahal na mahal namin yung aso namin yon eh. Pinatay eh. May kinalaman ka ba doon? Tanong ni Mang Badong na medyo nagsimula na ngang magkainitan. Sinubukan kong awatin pero nagulat na lang ako, Sir Dan, na merong dinampot si Mang Badong na baso at agad niyang sinaboy sa mukha ni Mang Ramon. Yung kanya palang mga pinadagdag na kalamansi na hiningi pa niya nga sa asawa ko. Piniga niya pala sa baso habang ginagawa niya yon sa ilalim ng mesa. At inipo niya yung katas habang abala kami sa pag-iinuman. At yun nga yung sinaboy niya kay Mang Ramon. Gusto pala talaga niyang patunayan na meron niyang tinatago si Mang Ramon. Nung magkalat na yung katas ng kalamansi sa mukha mismo ni Mang Ramon, napahawak lang ito sa kanyang mukha pero galit na galit. Hanggang sa mapansin nga namin na unti-unting nagbabago yung mukha nito. Yung maamong mukha ng kaibigan namin. Biglang naging nakakatakot. Nung una ayaw kong paniwalaan eh. Pero doon ko na nga talaga napagtanto na talagang meron ng masamang nangyayari. Nanlilisik na yung mga mata nito. At yung mga ugat sa kanyang mukha, naglalabasan talaga. Sabi ko na nga ba, aswang ka talaga, Ramon. Hayop ka. Sabi noon ni Mang Badong dahil talagang nagalit siya sa nangyari sa kanilang alaga. Tumayo si Mang Ramon noon na iba na nga talaga yung itsura. Galit na galit ito. At nung nagsalita siya, kitang-kitang meron siyang mga pangil. Bakit mo ginawa sa akin to, Badong? Umiiwas na nga ako eh. Pinipigilan ko na. Tapos ginawa mo to. Sabi po nito. Tapos minamadali niyang punasan yung katas ng kalamansi sa kanyang mukha. Dahil parang unti-unti po talagang nagsusugat yung kanyang mukha. Alam niyo po yung tipong nasasaktan talaga ito. Dahil sa nangyari. Na parang nasusunog yung kanyang balat. Galit na galit ito na talagang mang-aatake na. Ako naman natigilan talaga sa aking nakita. At katangahan akong sabihin kung hindi ako natakot. Dahil nangilabot ako noon. Akmang lalapit na si Mang Ramon kay Mang Badong. At si Mang Badong naman ay meron ng hawak na kutsilyo. Sumigaw noon yung asawa ko. Nanginginig yung kanyang boses dahil nga sa takot sa kanyang nakita. Pero sumigaw ito sa amin. Naitigil namin ang gulo. Nung sumigaw nga yung asawa ko noon, natigilan si Mang Ramon at natauhan. Tinakpan nito yung kanyang mukha. At ang sabi nito, pasensya na sa gulo pre, pero hindi ako tulad ng iniisip ninyo. Gusto ko ring hinga ng tawad yung nangyari sa inyong alaga. At agad na nga po itong umalis. Nanghihina ako sa takot noon, pero ayokong husgahan si Mang Ramon. Kinabukasan, bumalik ito sa amin. Inamin niya na isa nga siyang aswang, pero hindi raw siya nang bibiktima. Nung sumunod naman na araw, pumunta naman si Mang Badong sa bahay namin. At ang sabi nito, pinuntahan din daw siya ni Mang Ramon sa kanila. At nag-usap na raw sila at nagkaayos. Ayaw rin daw niyang husgahan yung kaibigan namin sa pagkatao nito. Siguro nagkalinawa naman po sila. Sa ngayon, wala na po dito sa lugar namin si Mang Ramon at wala na rin akong balita kung buhay pa ba ito. Pero magkaibigan pa rin kami ni Mang Badong. At ito nga yung kwento namin. Maraming salamat sa pagkakataong ito at paalam. Kwento ito ng aking lolo Emil. Hindi tunay na pangalan. Nangyari ang kwento sa probinsya ng Romblon. Bagong asawa lang daw sila lola nang mangyari ito. At dalawa pa lang ang kanilang anak. Bale ang panganay na si Tita Angie at ang mama ko pa lang daw ang anak nila noon. Mahirap raw ang buhay noon. Nagtanan daw kasi sila
Kaya talagang walang suporta ng pamilya yung kanilang pagsisimula. Nagpakasal daw sila noon sa West. Hindi na sila pinigilan pa pero nilinaw na agad ng mga pamilya nila na ni isang kusing wala silang matatanggap na suporta. Dahil ayaw talaga ng parehong pamilya na magkatuluyan sila. Tumayo sila sa kanilang sariling mga paa. Sanay man sa marangyang pamumuhay si Lolo, natuto siyang magbanat ng buto. At sa isang malawak na taniman ng gulay daw siya nagtrabaho noon. Araw-araw nagbubungkal ng lupa at nag-aalaga ng mga pananim. Habang ang lola ko naman daw ay abala sa pag-aalaga ng kanilang mga anak at rumarakit din sa pananahi kapag merong nagpapagawa. Pero hindi po kwentong pag-ibig itong ikukwento ko, syempre. Ang sabi po nila Lolo, sa medyo liblib na parte daw ng Romblon sila nanirahan noon. Ang sabi pa nila, karamihan daw sa mga tao sa baryo na iyon mula pa raw sa ibang mga lugar. Parang kapag wala na raw mapuntahan, doon na lang pumupunta at nagtatayo ng bahay sa lupang pinagmamayarian ng isang negosyante. Maswerte naman silang hinahayaan lang doon. Basta ang kasunduan, magbabayad lang sila ng buwanang renta na 5 piso. Baka sabihin yung kalokohan ha, pero hindi po ganun kaliit na halaga ang 5 piso noong araw. Siguro mga 50 anyos na rin po kasi ang nakakalipas. Dahil matandang-matanda na rin po ngayon ang lolo ko. Isa pa, mabait rin daw po talaga ang may-ari. At binalaan lang daw sila nito na kung sakaling may bibili ng lupa na yon sa maayos na halaga, huwag silang magagalit kapag pinalis na sila doon. Bibigyan lang sila ng oras para makahanap ng malilipatan, syempre. Hindi naman pwede na agad-agad silang paalisin. Ganun daw ang kasunduan nila noon. Unti-unting dumagdag ang mga tao doon sa baryo. May mga bagong mukha at bagong kaibigan ayon pa kay Lolo. Malapit na raw noon ang 3 kaarawan ni Mama. Pinangakuan siya ni Lolo na ipagluluto siya nito ng paborito niyang nilagang karne ng baboy. Lumipas raw ang mga araw at gipit daw talaga sila Lolo. Ni pangbili nga raw ng bigas, nahihirapan na daw sila noon. Talagang kinakapos. Akala ni Lolo, hindi na niya matutupad ang pangako niyang ipagluluto niya si Mama ng paborito nitong ulam. Kaya ganun na lamang ang tuwang naramdaman ni Lolo nang may kababaryo sila na kumatok sa kanilang pinto at nagtanong sa kanila kung kukuha ba sila ng karne ng baboy. Bale, pinapautang daw po yon. Kukunin nila ng araw din na yon, tapos babayaran nila pagkalipas ng 1 linggo. Dahil kakatayin nga raw ng kababaryo nila ang alaga nitong baboy. Itago natin ang kababaryo nilang yon sa pangalang Mang Angelo. Umorder nga raw si Lolo ng 1 kilo ng karne ng baboy at balak sana niyang lutuin yon sa kanilang tanghalian. Kaso nga lang, inabot na raw sila ng 12:00 ng tanghali. Pero walang hinatid na 1 kilong karne doon si Mang Angelo. Medyo na-disappoint daw noon si Lolo nang malaman niyang sa iba nilang kababaryo ay dumating naman ang mga in-order nilang karne. Pinuntahan ngayon ni Lolo sila Mang Angelo. Siyempre magalang naman siyang nagtanong. Lalo at mas matanda nga raw sa kanya si Mang Angelo ng siguro mga 10 taon. Tinanong ni Lolo kung bakit walang dumating na karne doon. Lalo at inaasahan pa naman sana nilang pang-ulam yon. At karawan din po ng mama ko na noon ay maliit pa lamang. Pero ang sabi daw ni Mang Angelo, medyo namali daw siya ng tansya doon sa kinatay nilang baboy. At hindi na raw nagkasya sa dami daw ng kumuha.
Medyo huli na raw sa listahan si Lolo, kaya wala nang umabot sa kanya. Pinaliwanag daw nito ng maayos kaya naintindihan naman daw ni Lolo. Malungkot na umuwi si Lolo noon sa kanilang bahay. Siyempre, hindi niya alam kung paano niyang ipapaliwanag sa kanyang mga anak na mukhang adobong kangkong na naman daw ang kanilang uulamin ng araw na iyon. Akala daw talaga niya makakautang na sila ng karne. Yun pala, pumalpak pa. Umiyak daw po noon si Mama, ayon pa kay Lolo. Dahil talagang paborito daw nito ang nilagang baboy. Pero dahil wala namang magawa si Lolo, ipinaliwanag niya na lang sa kanilang mga anak. Mabuti naman daw at mabait naman daw si Mama noon at naintindihan naman nito ang sitwasyon. Adobong kangkong nga ang kanilang naging ulam noon. Pero kinantahan pa rin daw nila ng maligayang kaarawan si Mama. Nung gumabi na raw, bandang 6:30, nagulat sila Lolo dahil may kumakatok daw sa kanilang pinto. Binuksan daw po yun ni Lolo at nagulat siya nang makita si Mang Angelo. May hawak-hawak raw ito na supot na merong lamang karne. Ang sabi daw nito, sa kanila raw sana yon dahil uulamin din sana nila pero naawa daw ito kay Lolo kaya hinabol niyang ibigay. Ibibigay lang daw niya yon sa murang halaga lalo at medyo nahuli ng araw yon. Tapos na ring maghapunan sila Lolo daw noon dahil maaga talagang naghahapunan ng mga tao noon. Pero tinanggap pa rin daw yon ni Lolo lalo at sa murang halaga nga yon ibinigay sa kanya. Tulog na rin daw ang mga bata noon. Imbis daw na nilaga, ay inadobo na lang daw yun ni Lolo. Dahil nung nililinis daw niya yung karne, ay parang may ibang amoy na raw yon. Nung naluto na, si Lola daw talaga ang kumain daw ng una. Habang ang lolo ko naman daw ay tumikim lang ng sabaw nun. Nung niluluto niya pa iyon, para lang lasahan kong baga. Natulog na raw si Lolo pagkatapos magluto habang kumakain pa rin si Lola. Kinaumagahan daw, maagang bumangon si Lolo pati yung mga bata. Lalo at may niluto nga siyang adobo. Pero pagbukas daw ni Lolo ng kaldero, napamura siya at naibato niya ang takip ng kaldero nang makita niya ang laman nun. Nasuka agad si Lolo dahil may mga maiitim daw na uod doon sa loob ng kaldero. Sa pagkabigla ni Lolo, binitbit niya palabas yung kaldero, sabay tinignang mabuti ang laman. Nung suriin daw yun ni Lolo, nasuka siya nang makitang parang gutay-gutay daw na mga lamang loob ang laman ng kaldero. Samantalang karne daw yun ng baboy nung niluto niya yon. Ang hindi pa raw sigurado ni Lolo ay kung lamang loob ba yun ng tao o hindi. Bit-bit ang kaldero ay agad niyang sinugod si Mang Angelo. Pagdating daw ni Lolo sa bahay nito, sinabi agad ni Lolo ang nangyari. Pero mariin daw itong itinanggi ni Mang Angelo. Dahil daw doon, ibinato ni Lolo yung kaldero doon sa pinto nila Mang Angelo. Nagkalat daw ang laman nun sa may pinto nila. Pero imbis daw na magulat, ay ngumisi lamang daw si Mang Angelo nang makita niya ang laman ng kaldero. Nung nagtitinginan na raw ang ibang mga taga doon, umalis na lang daw si Lolo para wala ng gulo. Pag uwi niya, isa pang problema ang kanyang madadatnan dahil namimilipit na daw sa sakit ng tiyan ang lola ko noon. Nakakain kasi ito nung niluto ni Lolo. Dali-dali siyang sinugod ni Lolo sa isang albularyo. At talagang nagtugma daw yung sabi ng albularyo sa lahat ng mga nangyari. Pinainom daw nito si Lola ng pinaghalo-halo niyang mga gamot. Pero hindi daw agad na isuka ni Lola ang kanyang nakain. Kaya ang ginawa ng albularyo, hinilot pa raw nito si Lola sa kanyang tiyan. Pagkatapos daw po nun, nagtanong si Lolo kung aswang ba talaga itong si Mang Angelo.
At direkta daw na sinagot yun ng albularyo. Nang oo. Nagtanong ang albularyo kung anong gagawin nila, pero sabi daw ni Lolo, siya nang bahalang gumanti. Basta siguraduhin lang daw ng albularyo na mailabas ni Lola sa kanyang katawan ang kanyang nakain. Bagay na ginawa naman ng albularyo. Ang sabi pa daw ng albularyo, may galit daw kay Lolo itong si Mang Angelo. Doon na raw inamin ni Lola na dati daw palang nanligaw din sa kanya si Mang Angelo. Hindi naman daw niya akalain na doon pala ito nakatira sa baryong nilipatan nila para makapagsimula. Yun lang daw ang naisip na motibo ni Lola noon. Pag-uwi raw nila, bago pa raw dumilim, ay pinaghahasaan na ni Lolo ang kanyang itak at patalim. Galit na galit daw si Lolo noon na talagang aantayin daw niya ang aswang ng gabi din na yun mismo. Alam niyang magkakaalaman na sila sa gabing yon. At gustong harapin yun ni Lolo nang walang tulong ng albularyo. Habang abala si Lolo sa pagbabantay sa labas, nagulat daw siya nang magsigawan sila Lola doon sa loob ng bahay. Tumakbo raw siya papasok at naabutan daw niya mismo na hinihila ng isang nakakakilabot na aswang si Mama mula doon sa bintana. Pilit naman daw hinihila pabalik ni Lola ang anak nila. Nagdilim na raw noon ang paningin ni Lolo nung makita niya iyon. At agad siyang tumalon doon sa kanilang higaan, sabay pinagtataga niya yung umihila kay Mama. Ang sabi ng Lola ko sa amin, hindi raw niya makakalimutan noon na sa leg daw talaga pinagtataga ni Lolo yung aswang daw na iyon. Talagang inabot daw ni Lolo. Ayon pa kay Lola, hindi rin daw niya maintindihan noon na nung pumasok daw si Lolo sa kwarto, parang imbis na tumakas daw yung aswang, ay hindi raw niya ginawa yon. Ang pinagtataka pa daw nila noon, habang pinagtataga daw ni Lolo yung aswang, nakangiti pa rin daw ito. Pero yung ngiti na parang hindi insulto, kundi parang tanggap na daw nito yung kanyang kapalaran. Nung medyo malala na raw ang tama nito, doon lang daw niya binitawan ng bata, sabay tumakas pa raw ito. Na parang kung iisipin daw, nagpapakamatay daw ang aswang na yon. Siguro bago pa lang kayo nakarinig ng ganito dito. Pero talagang ganun daw ang pakiramdam nila Lolo noon. Parang tinanggap lang daw ng aswang yung pagtaga. Kinabukasan, nabalitaan na raw nila na wala na si Mang Angelo. Takang-taka daw sila noon. Sino ba namang hindi? Pero nabigyan daw ng konting linaw nang pumunta sa kanila ang anak ni Mang Angelo. Ang sabi daw nito, nung gabi daw pala na iyon, talagang sinabi raw ng kanyang ama na para makabawi siya sa kanyang kasalanan, hayaan daw nito na patayin siya ng lolo ko. Hindi daw nila yon maintindihan ng una. Pero ang sabi daw ng anak niya, may malubha na raw palang sakit ang kanyang ama. Yung tipong hindi na rin daw pala magtatagal si Mang Angelo. Nung hinatid daw nito yung karne kay Lolo, gusto lang raw sana nitong hawaan sila Lolo. Hindi na raw kasi talaga makapag-isip ng tama ang kanyang ama simula nang magkasakit pa ito, ayon pa sa anak ni Mang Angelo. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa daw ito na parang pinalaya na siya ni Lolo sa kanyang pagkaaswang. Pero ang lolo ko naman ang nakaramdam ng bigat ng pakiramdam noon dahil sa kanyang nalaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw maintindihan ng lubos ni Lolo ang mga nangyaring yon. Pero hanggang dito na lang po ito. Salamat po. Paki-comment na lang din po ang inyong mga opinyon tungkol sa kwentong ito. Paalam. Binabati ko yung lahat ng mga tagapakinig dito sa channel ninyo. At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Christian, taga Maynila.
Pero yung kwentong ibabahagi ko ay naganap sa isang malayong probinsya sa Cagayan. At personal ko po itong karanasan. Medyo may katagalan na rin nang mangyari ito. Seaman po yung asawa ng tita ko. Tawagin nating Tita Ines. At wala pa po silang anak nung mga panahong yon. Kaya ako nga po yung hinihiram niya kay mama upang makatulong nito sa bahay nila sa Cagayan. Mga 20 anyos lang po ako noon at hindi ko akalain na makakaranas ako ng isang nakakatakot na pangyayari na talagang nagbigay sa akin ng matinding sindak magpasa hanggang ngayon. Hindi naman sobrang liblib yung lugar kung saan nakatira sila tita. Mas mainam sigurong sabihin natin na undeveloped pa po yung lugar nung mga panahong yon. May maayos naman na kalsada papunta roon kahit papano. Pero talagang konti lang po yung mga taong nakatira doon nung panahong yon. Kaya talagang mapuno pa yung lugar. Isang araw habang naglilinis nga ako ng mga electric fan, ay napansin ko na may paparating na isang jeep galing bayan. At tumigil po ito sa may tapat ng bahay ng matandang tawagin nating Kagoreng, na isa rin pong kagawad sa barangay nila doon. Kaya't bumaba nga po ako mula sa kwarto upang makiusisa. At may nakita po kasi akong cute na dalaga noon na nakasakay doon sa may unahan ng jeep. Naisip ko lang po noon na sa wakas ay may makakausap na rin ako kahit papano na pang-iwas din sa buryong. Paglabas ko nga ng bahay ay nakita ko silang nag-aasikaso ng kanilang mga dalang gamit. Habang hinahanap ko nga yung cute na dalaga ay napansin ko si Tita Ines na nakausap yung nakatatandang babae na sa palagay ko ay nanay nga nung isang batang lalaki at nung dalagang cute. Kaya naman nung makita ko na muling lumabas yung babaeng type ko, ay talaga namang napangiti ako noon dahil sa kanyang ganda. At sa pagtatansya ko ay tila ba kasing idaran ko lang siya, mga 19 o 20 lang din. Bilang hindi naman ako torpe at medyo matinik rin naman sa kadalagahan noon, ay minabuti ko ngang lumapit kay tita at sa kausap nito, na nakilala ko nga bilang Aling Binita. Agad naman akong ipinakilala ni tita kay Aling Binita at sa mga anak nitong si Eric na mga 5 taong gulang at si Reyna, yung dalaga. Natatawa-tawa pa nga ako noon dahil sa kilig na aking nararamdaman. Sa totoo lang po, halos matumba pa nga ako noon nung initian niya ako kasi parang kumikinang sa puti yung mga ngipin niya. At talagang maganda po yung bibig nito. Kaya para akong robot na biglang nagpresenta at tumulong na magpasok ng mga gamit sa loob ng kanilang bahay. Ayon pa nga sa pagkukwento ni Aling Binita, ay tiyahin daw niya sa tatay si Kagoreng. At pumayag daw itong ipahiram muna sa kanilang mag-anak yung bahay dahil may mahalagang bagay daw siyang aasikasuhin at mawawala ng ilang mga linggo. Kaya naman nung matapos kami sa pag-aasikaso noon at paglalagay ng mga gamit sa bahay, ay kinumbida kami ni Aling Binita na pumasok na muna sa loob upang magmerienda. Bilang pagpapasalamat nila sa akin at pagtutuloy rin nila ng kwentuhan ni tita. Habang naroon kami sa loob ng bahay ay kusang tumabi sa akin si Reyna. At pangiti-ngiti rin po itong nangaasar kaya naman hindi ko mapigilan yung tumawa. Dahil talagang kinikilig ako noon. Maya-maya pa ay umalis muna saglit si tita at Aling Binita upang bumili ng makakain. Kaya naiwan nga kami ni Reyna at Eric sa loob ng bahay. Sandali ding nagpaalam sa akin si Reyna upang ayusin yung ilan sa mga gamit nilang magkapatid. At iniwan nga muna niya si Eric noon sa akin upang makakwentuhan. Hello Eric, taga saan ba kayo dati? At paano kayo napunta dito sa Cagayan? Nakangiti ko pang tanong sa bata. Taga Pangasinan po kami. At napunta po kami dito dahil sinunog po ng mga kapitbahay namin yung aming bahay. Ano po kasi? Sad pa nga po nito at bigla po yung naputol. Napansin kong tumingala si Eric na para bang may tinitignan sa likuran. Kaya naman agad rin akong napabalikwas upang alamin kung sino nga ba yon. Ganoon na lamang yung gulat ko nang makita ko si Reyna na pinandidilatan yung kapatid niyang bunso. At nung makita naman ako ni Reyna na napatingin sa kanya ay dali-dali nga itong ngumiti. Pinasok kasi ng magnanakaw yung bahay namin doon. Kaya pinagkamalan na kaanak namin yung magnanakaw. Kaya sinunog ng mga kapitbahay yung mismong bahay namin. Ewan ko ba sa kanila. Sad pa nga po ni Reyna. Ganon ba? Di bale, walang mananakit sa inyo dito. At kung meron man, mananagot sa amin ni tita. Mayabang ko pang saad noon. Halika na Eric, nakahanda na yung mga damit mong isusuot
At papaliguan na muna kita bago matulog ah. Saad naman po ni Reyna habang inaalalayan yung kapatid niyang maglakad papunta sa kanilang banyo. Ako lamang yung naiwan noon sa may sala kaya naman iginalagala ko na nga yung mga mata ko sa buong paligid ng bahay. Hanggang maisipan kong maglakad-lakad. Habang sinisipat ko nga yung mga gamit na naroon ay may nakita kong 4 na pirasong maliit na botelya na nakapatong sa gilid at dahil inakala kong pabango ito, isa-isa ko nga pong sinamyo yung laman ng 4 na botelya. Maduwal-duwal nga ako nang una kong masamyo yung 2 bote na naglalaman ng kulay dilaw at asul na likido. Habang hawak ko nga yung botelyang naglalaman ng kulay dilaw na likido ay bigla namang dumating sila Tita Ines at Aling Benita. Dala nga yung isang supot ng tinapay at soft drinks na aming pagsasaluhan. Sa sobrang pagkataranto ko sa kanilang pagpasok, agaran ko nga naibulsa yung hawak kong botelya at inayos yung mga ginalaw kong gamit bago hinarap sila Tita at Aling Benita. Hapon na rin pala nung lumabas kami ni Tita Ines sa bahay ng mag-anak ni Aling Benita at umuwi na nga rin sa bahay upang kami naman yung mag-asikaso. Dahil sa iba't ibang ganap namin ni Tita at yung malagkit na tingin ko kay Reyna ay nawala nga sa isip kong ibalik yung botelyang nailagay ko sa aking pulsa. Kinagabihan na parami yung kain ko dahil kare-kare nga yung ulam namin noon ni Tita. Nang matutulog na nga ako ay nakaramdam ako ng bahagyang pananakit ng tiyan. Kaya naman bumangon muna ako sandali upang maghanap ng gamot. Pero wala akong nahanap na gamot para sa sakit ng tiyan. Nang maalala ko nga yung maliit na botelyang nailagay ko kanina sa aking bulsa, ay dali-dali ko itong hinanap at inamoy. At gano'n na lamang yung tuwa ko ng masamyo ko. Na mabango po ito at medyo mentholated. Yun bang parang maanghang na parang panghaplas. Sa puntong yon, napaisip ako na baka panghaplas nga tulad ng ibang langis na nakagagamot. Ganon po kasi talaga yung amoy nito. At ako namang medyo napapaisip, ay dali-dali nga akong naglagay sa aking mga kamay noon at ipinanghaplas ko po yun sa aking tiyan. Sabi ko, itatry ko lang naman eh. Malamig po yung langis na yon at may mabangong aroma. Nang matapos na nga ako sa paglalagay ay humupa naman yung sakit ng tiyan ko. At doon na nga ako inantok hanggang sa makatulog. Kinaumagahan ay sobrang gaan aking pakiramdam na para bang minasahe nga ako ng ilang mga tao. Literal na napakagaan ng pakiramdam ko noon. Kaya naman napagdesisyonan ko na hindi na ibalik yung botelyang may langis sa bahay ni Aling Benita. Hindi naman siguro nila mapapansin yon. Wala yon. Sa dami ba naman ng lana doon? Maalala pa ba nila? Nakangiti ko pa nga pong saad noon. Nang mga sumunod na araw ay napansin ko na tila ba namamayat ng todo si Aling Benita at mukhang nanlalanta po ito habang naroon at kausap ni Tita. Napansin ko rin na para bang may hinahanap na kung anong bagay sila Reyna at Eric, kaya't hindi nga sila lumalabas ng bahay ayon kay Tita. Importante daw yung bagay na yun kaya naman hinahanap nilang magkapatid. Kaya naman dito na muling pumasok sa isipan ko noon yung botelya ng lana na hindi ko na nga binalik. Baka yun pala yung hinahanap nilang mag-anak. Pero imposible naman dahil napakarami nilang ganon. Bulong ko pa sa aking sarili noon. Kinagabihan nga nung araw din na yun ay muli akong naghaplas ng lana bago matulog. Bilang nakagawian ko na nga po ito tuwing gabi. Pero yung inaakala kong ginhawa sa pagtulog ay napalitan ng isang karumal-dumal na bangungot. Nakakita ko ng sandamakmak na bungo ng tao noon. Meron ding mga dugo at bangkay na nagkalat at nakahandusay sa lapag habang inuuod. Sa gitna ng senaryong yon ay may mga pamilyar na muka at ito nga po si Aling Benita at Reyna. Pareho silang nanlilimahid at punong-puno ng dugo sa kanilang buong katawan habang naglalakad sila papalapit sa akin. Nang halos ilang di pa na lang yung layo nila sa kinalalagyan ko, ay biglang nagbago yung itsura nilang mag-ina. Mula sa pagiging maganda, ay naging isang malahalimaw na nilalang itong si Reyna. At yung ina naman itong si Aling Benita ay tila ba naging isang mabalahibong nilalang. Dinumog po nila akong dalawa habang hinahanap sa akin yung nawawala raw nilang langis o lana. Pero dahil sa takot ko sa mag-inang aswang, ay hindi ko po ito ibinigay. Kaya naman paulit-ulit po nila akong kinagat noon at pinagkakalmot sa aking panaginip. Kinaumagahan nung magising ako, ay katakatakang hawak ko po noon yung lana ng ubod ng higpit na halos mabasag na nga po ito dahil sa lakas ng pagkakakapit ko.
Nung susubukan ko na nga pong tumayo, ay agad ko pong naramdaman yung pananakit sa aking buong katawan na tila ba binugbog nga ako ng ilang katao. Ni pagtayo ay hindi ko magawa, kaya tinawag ko agad si tita upang ipaalam sa kanya yung aking kalagayan. Sa pag-aakalang trangkaso lamang po yung sakit ko, ay hinayaan na lang po namin ito at ininuman ko na lang po ng gamot para sa trangkaso. Pero mga 4 na araw na po noon yung nakaraan ay hindi pa rin humuhupa yung kondisyon ko. Pati yung mga panaginip kong nakakatakot na paulit-ulit lang pong nangyayari tuwing natutulog ako. Dahil po doon, dinala nga ako ni Tita Ines sa sentro upang ipatingin sa isang ospital doon sa pag-aakalang na dengue nga ako. Pero lahat po ng resulta ay negative naman at wala namang nakitang sakit. Mukhang sa pagod lang daw dahil yun lang yung diagnosis ng doktor noon. Kaya naman sumangguni na nga po si tita noon sa kakilala niyang albularya na tawagin po nating Manang Melda. Inampas-ampas po ko ng dahon noon ng matanda habang nakahiga. Ilang ulit niyang ginawa yun sa akin habang nag-uusal ng mga salitang hindi ko naman maintindihan. Maya-maya ay biglang tumigil sa pagritual yung matanda at may sinabi sa akin na ikinagulat ko ng todo. Nako, itong pamangkin mo, nakatraso ng aswang to, Ines. Saad pa nga po nito sa amin ni tita. Ano ho, aswang? Wala naman pong ganon sa amin Balita ko yung huling aswang na naroon, nagawa na raw mapatay. Wika naman po ni tita noon. Hindi ba't may mga bago kayong kapitbahay? Hindi porket maganda yung pakita noon ay mabuting tao na nga sila. Hindi mo alam baka ginagamit lang nila yon para makakuha ng loob nyo at kinalaon ay makain nila kayo. Saad pa nga ni Manang Melda kay tita na noon ay nagsisimula na ring matakot. Pareho kaming nanlalamig noon ni tita at pareho naming hindi alam yung gagawin. At lalo pang nanindig yung mga balahibo ko nung may sinabi pa nga yung matandang albularya sa amin noon. Alam kong hindi mo sinasadyang kuhain yung lana. Lana yun ang aswang na kapitbahay ninyo. Pero importante yun sa kanila. Dahil ito yung langis na ginagamit ng mga aswang upang makapagpalit sila ng anyo. Kung wala yung lanang yon, paniguradong magugutom at mangangayayat yung aswang. Tama lang na hindi mo yun binalik. Huwag kang mag-alala at ako na yung bahalang gumamot sa'yo. Saad pa nga po ng albularya noon. Sa puntong yon ay pumasok na nga po yung lahat sa akin noon at nag-sink in na. Kaya pala sinabi ni Eric na sinunog daw ng mga kapitbahay yung bahay nila dati ay dahil malamang isa nga silang aswang at aliwas nga ito sa sinabi ni Reyna na pinasok sila ng magnanakaw. Mukhang iba pala yung rason. Isa pa, kaya rin pala pumayat ng mabilis itong si Aling Binita ay dahil hindi na nga sila nakakapang biktima at nakakakain ng hilaw na karne. Dahil wala nga yung lana nila para makapagpalit sila ng anyo at makapang biktima sa lugar. May pinainom po sa akin noon si Manang Melda at meron din po itong pinagawa. Kaya naman nung matapos ko nga po yung lahat ng yon, agaran ko namang naramdaman yung resulta at nakaramdam nga ako ng ginhawa. Dahil nawala na rin po yung pananakit ng katawan ko. Bago nga kami umalis sa bahay nila Manang Melda, ay meron siyang iniabot sa amin noon na isang maliit na bagay na para bang buto ng okra o paminta. Sinabi po nitong ihagis daw namin yon sa bahay kung saan nga nakatira yung aswang. At pag-uwi po namin noon, ay nakita ko nga si Reyna. Maganda pa rin po siya at nakakaakit pero hindi na nga po ako nagpabulag sa ganda niyang taglay. Dahil balat kayo lamang pala nila ito sa pagiging aswang nilang mag-anak. Tinawag po niya ako noon ng makailang ulit pero hindi na nga po ko lumingon at dumiretso lamang po ako sa loob ng bahay. Kinuha ko din po yung sinabi ni Manang Melda na lana ng aswang. Pagkatapos ay binuhos ko nga po yung laman nun sa inodoro. Filinas ko na po para sigurado. Yung bote naman po ay binalot ko ng makapal na tela at saka inilibing ko na. Kinagabihan po ay tinupad nga namin ni tita yung sinabi ng albularya. Hinagis nga po namin sa bahay nila yung maliit na bagay na parang buto na binigay ng albularya. At kinaumagahan po noon ay dumating po ulit yung jeep sa may tapat ng bahay namin. Takot-takot po nang magina yung mga gamit nila at isa-isa po nilang sinakay sa jeep bilang pag-aal sa balutan nila sa bahay ni Kagoreng. Bago umalis si Reyna at yung pamilya niya, sinubukan pa niyang makipag-usap noon pero hindi ko po ito pinagbigyan. Para saan pa? Ayoko nang lumapit pa sa pamilya nila. At pagkatapos nga po nun,
ay nilisan na nga po nila yung lugar at kahit kailan ay hindi na po sila bumalik. Yun na po yung huling pagkakataon na nakita ko yung mag-anak na yon ng mga aswang. Ito po yung kuwento ko. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat sa inyong lahat.